Paglapit ng lalaking ito sa grupo ng kabataang nagmemeryenda sa isang milk tea shop sa San Jose del Monte, Bulacan, bigla siyang bumunot ng baril. Pinutukan niya sa ulo ang dalawa sa mga nakaupo at palakad lang na tumakas. Patay ang dalawang biktimang napagkamalan lang umano ng suspect. Batay sa investigasyon, naghigantay raw siya para sa anak na binatilyong sangkot sa rumble sa milk tea shop noong araw ding iyon na nag-ugat sa pagbangga ng isang tricycle sa nakaparadang motorsiklo. Tinutugis ang suspect na maharap sa reklamong double murder. Minasaker sa pinapasukang bakery ang 7 panadero sa Antipolo, Rizal. Mismong amo ang suspect. Sumuko siya at umamin pero may duda ang pulisya. Alamin sa report ni Mark Salazar. Dumanak ang dugo sa panaderyang ito sa Barangay Kupang, Antipolo City, Rizal. Nakabulagta ang 7 lalaking panadero. 2 ay minor de edad. Lahat pinagsasaksak. There was somebody calling for help since 11 p.m. Pero nobody heeded. So nung umaga na lang nakarating sa mga sitio chairmans and yung rescue. Kaya naabutan pa nila na may hininga pa yon hanggang sa doon na mabawian ng buhay doon sa rescue, ambulance. Ako po yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ilan yung sinaksak? 7. Okay, so ikaw na-arrest ko, Bogart, no? Pagkasalang sa panagsak sa iyong mga kasamahan. Patay siya. Patay sa iyong mga kasamahan. Suspect ang kanila mismong amo. Sumuko siya sa Camp Crame kaya naaresto kaninang umaga. Sa salaysay ng suspect, master baker niya ang isa sa mga biktima. Kasosyo niya din daw ito sa bakery at gusto raw solohin ang negosyo. Pinagbantaan kasi nila ako, narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. Tapos yung mga trabahante namin halos kamag-anak niya. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kaya inunahan ko na sila. Birthday kahapon ng suspect at nang magpainom sa mga tauhan, kinutuban daw siyang itutumba na ng mga ito kapag siya'y lasing na tulog. Noong matapos ang inuman at nagpatay na ng ilaw, Lahat sila, nakasugod sila sa akin. Lumaban sila sa akin. Kaso lang, wala silang kutsilyo. Kasi ako lang yung may kutsilyo. Walang ilaw. Lumalapit sila sa akin, sir. Niyayakap nila ako. Siyempre ako yung makasaksak. pero duda ng pulisya paanong 7 ang kalaban pero siya walang kagalos-galos. Possibly, may mga kasamahan din siya. So, titingnan din natin yung anggulong yun. In-inquest na ang suspect para sa reklamong multiple murder. I-autopsy naman ang 7 biktima at nangangalap na rin ang pulisya ng CCTV videos. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kamang isang pulis na pumasok sa isang bahay sa Quezon City at nanakit pa ng mga bata. Ayon sa isa sa mga biktima, kabilang daw ang kanilang lola sa sinakta ni Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan. Hinahanap daw noon ni Marzan ang tiyuhin ng mga bata dahil ipinagkakalat daw nito na sangkot sa droga ang pulis. Arestado na ang suspect na humingi na raw ng tawad sa mga biktima. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang pulis, nasasampahan ng patong-patong na reklamo at nanganganib pang masibak. Inililive naman sa pwesto si Quezon City Police Chief Brigadier General Melesio Buslig dahil hindi agad umano nito inireport ang insidente. Sunod sa kanyang huling habilin, nakalagak na ang labi ni Pope Francis sa isang bukas na kabaong, payak at gawa sa kahoy. Kaiba sa mga naunang Santo Papang gawa ang kabaong sa cypress, lead at oak. Unang sulyap ito sa katawan ng Santo Papa na magdamag muna sa kapilya ng Casa Santa Marta, ang kanyang tahanan sa Vatican sa loob ng 12 taon. Ang pagkumpirma sa kanyang pagpanaw, pagbibihis at paglalagay sa kabaong, bahagi ng tradisyonal na rite of the ascertainment of death and deposition in the coffin. Stroke, coma, at irreversible cardiovascular collapse ang kanyang cause of death batay sa medical report.
Sunod din sa tradisyon ng pagkandado sa kanyang suite sa Casa Santa Marta, pagsira sa kanyang fisherman's ring at lead seal para di na magamit ng iba. Simbolismo rin ito ng sede vacante o walang pinuno ang estado ng Holy See. Sa panahong ito, ang Camerlengo o Chamberlain na si Cardinal Kevin Farrell ang magpapatakbo muna sa Vatican at Simbahang Katolika. Isang komisyon na binubuo ng 3 kardinal ang tutulong sa kanya. Bukas, alas 9 ng umaga oras sa Vatican o alas 3 ng hapon sa Pilipinas, ililipat ang labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica para masilayan ng publiko. Mangunguna sa seremonya ang Camerlengo. Mula ka sa Santa Marta, ipoprosesyon ng labi. Idaraan ito sa St. Peter's Square at ipapasok sa central door ng St. Peter's Basilica. Ang funeral itinakda sa Sabado, April 26, alas 10 ng umaga sa Vatican o alas 4 ng hapon sa Pilipinas. Ilang world leader ang inaasahang dadalo. Matapos ang funeral mass na pangungunahan ng Dean ng College of Cardinals, ililipat ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major sa Roma, kung saan inihabilin niyang mahimlay. Pagkalibing, mag-uumpisa ang Novemdiales o 9 na araw na pagluluksa. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa maraming Katolikong Pilipino, ang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong 2015 ay naging simbolo ng pag-asa at nag-iwan ng inspirasyon sa mga nakasalamuha ni Lolo Kiko. Balikan natin yan sa report ni Ian Cruz. Ang kilalang katangian ng mga Pinoy na pagiging hospitable, mainit na pinaramdam sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa noong January 2015. Bata man o matanda, babae o lalaki, nagpakita ng umaapaw na kasiyahan sa presensya ng pinakamataas na lider ng simbahang Katolika. Bagay na sinuklian ng Santo Papa ng ngiti at kaway. Dama ang mainit na pagtanggap sa Santo Papa mula sa Maynila hanggang sa Leyte na nooy bumabangon pa lang sa hugupit ng bagyong Yolanda. Naging simbolo ng pag-asa at pagbangon ang presensya ng Santo Papa. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say, Pero estoy. but I'm here. Malapit sa mga kabataan at salat, binansagan siyang Lolo Kiko ng mga Pilipino. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? At sa harap ng mga lider ng bansa, It is now more than ever necessary that political leaders be outstanding for the honesty, integrity, and commitment to the common good. The great biblical tradition enjoins on all peoples the duty to hear the voice of the poor. at sa mga tauhan ng simbahan. Only by becoming poor ourselves will we be able to identify with the least of our brothers and sisters. Panawagan ni Pope Francis ang pag-aruga sa mga mahihirap at pamumuhay ng payak para maunawaan ang nararanasan ng mga kapuspalad. Ang misa ng Santo Papa sa Quirino Grandstand dinaluhan ng nasa 6 hanggang 7 milyong individual, dahilan para maitala itong pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan ng mundo. Don't forget to pray for me. God bless you. Isa sa mga nakasalamuhan ni Pope Francis noon, si Dulce Ponzalan na tumugtog ng ukuleleng gawa pa ng Yolanda survivors. Tinugtog ko sa kanya, naluha siya, and then binigay ko na sa kanya. Ang kanilang engkwentro, 2 beses pang nasundan sa Vatican. Maging si CBCP President His Eminence Pablo Cardinal David, inalala ang di malilimutang engkwentro sa Santo Papa noong 2019. Noong time na yon, I was facing 5 criminal charges, no? At nabalitaan niya yon. At nung papalabas na, siya pa yung nagsabing, pwede ba kitang i-bless? Then he prayed over me. Gift of God naman kung ituring ni Lingayen Dagupan Archbishop
Soc Villegas ang kanilang maikling pag-uusap ni Pope Francis noong 2018 kung kailan nakaranas siya ng mga pagbabanta. He assured me to keep guiding the people. You have to suffer for what you preach and teach, but do not get discouraged because this is part of our task. He encouraged me, he gave me a hug, and said, carry on. Kani-kanyang misa naman ang iba't ibang simbahan sa bansa para ipahayag ang kanilang pakikiramay sa Santo Papa. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Puno ng emosyon ang mga kaanak at tagahanga ni national artist at superstar Nora Aunor sa state funeral at paghimlay sa libing ng mga bayani, seremonyang nararapat para sa isang alagad ng sining. Yan ang report ni Aubrey Carampel. Sa Metropolitan Theater na makasaysayang tahanan ng sining, pagpupugay na akma sa isang bayani ang iginawad sa pambansang alagad ng sining at superstar na si Nora Aunor. Binasbasa ng kanyang labi at inalala ng mga kaibigan sa industriya. Rebelde si Guy. Sa loob ng 7 dekada ay nilabanan niya ang status quo. Binago niya ang kolonyal na pagtingin nagsasabing mga mapuputi lang at matatangkad ang maganda sa puting tabing. Ang pagdiriwang ng isang alagad ng sining ay hindi natatapos sa liwanag ng kamera, kundi nagpapatuloy sa alaala, sa aral, at sa inspirasyong iniiwan nila pagkatapos isara ang kortina. Maraming salamat po. Mabuhay ang sining. Mabuhay si Nora Aunor. Pagdating sa libingan ng mga bayani, ginawaran ng 3 volleys of fire at binalutan ng watawat ng Pilipinas ang kabaong ng National Artist for Film and Broadcast Arts. Buhos ang emosyon sa mga anak ni Nora, sina Lotlot, Ian, Matet, Kenneth at Kiko, pati ang mahigit 100 Noranians. Ikaw ang superstar, ang star ng buhay ko. Na may kanya-kanyang memento at alaala ni superstar. Saludo ako sa iyo bilang isang national artist. Baunin mo ang aking pagmamahal dahil ako isang dugong Noranians, dugong Nora Aunor. Mahal na mahal mo namin si Nora. Talagang wala na tutulad sa kanya. Na wala ho siyang pinipiling tao, lahat mahirap. Nagkaroon ng isang national artist po dahil sa inyong lahat. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Maraming salamat. Sa pagbaba ng kabaong ni Ate Guy, nag-alay ng mga bulaklak ang mga taga-suporta. Ang ibang tagahanga, dinatnan ng nakatulos ang krus sa kanyang puntod na makikita sa Section 13 ng libingan. Nakalaan ito sa mga national artist at national scientist. Si Superstar ang ika-55 personalidad na nakahimlay rito. At katabi niya ang libingan ng kanyang direktor sa pelikulang Himala, si National Artist for Cinema, Ishmael Bernal. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 20 days bago ang eleksyon 2025, muling nag-ikot ang ilang senatorial candidates para ilatag ang kani-kanilang plataporma. May report si Chino Gaston. Pagsugpo sa krimen ang idiniin ni Attorney Raul Lambino sa Binondo, Maynila. Si Congressman Rodante Marcoleta gustong ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka. Scholarship sa mga batang boksingero sa Bacolod ang pangako ni Manny Pacquiao. Nagpunta sa San Mateo, Rizal si Kiko Pangilinan. Naistuldukan ni Ariel Querubin ang kahirapan at korupsyon.
Balanse sa negosyo at pangangalaga sa kalikasan idiniin ni Senator Francis Tolentino. Nangako si Congresswoman Camille Villar na itutuloy ang mga proyektong pang-agrikultura. Pagtaas sa pondo ng libreng kolehiyo ang tututukan ni Bam Aquino. Libreng maintenance medicine sa mga senior ang isa sa prioridad ni Mayor Abby Binay. Kabuhayan ng kababaihan ang tinutulak ni Representative Arlene Brosas. Nakipagpulong sa mga estudyante sa Lucena City si Teddy Casino. Dagdag pondo sa judiciary ang nais ni Attorney Angelo de Alban. Paglapit ng government services sa mga Pilipino ang isinusulong ni Senator Bongo. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa sa mga huling habili ni Pope Francis ay ang mahimlay sa simbahang lagi niyang dinarayo sa Roma, ang Basilika ng St. Mary Major. Tanda ng kanyang matinding debosyon sa Birheng Maria na dala niya maging sa pagpanaw. Tell you something close to my heart. Nang kausapin ni Pope Francis ang mga taga-Tacloban noong 2015 para hilumin ng mga pusong dinurog ng Super Bagyong Yolanda noong 2013, Tengan la seguridad que el amor y la ternura de nuestra madre no defrauda. Please know that the love and tenderness of Mother Mary never lets you down. No estamos solos. We are not alone. Ibinahagi niya ang mensahe ng kabanalan at pagmamahal ng Birheng Maria. Minsang ibinahagi ni Pope Francis sa kanyang buong buhay, lalo nang maging man of the cloth siya, ipinagkatiwala niya ang sarili sa Birheng Maria. Isa nga sa mga pinuntahan niya mula nang ma-discharge sa ospital noong Marso, ang Basilica of St. Mary Major noong April 12. Nakaugalian na ni Pope na bago umalis ng Vatican at pagkabalik niya sa Roma, nagpupunta siya sa basilikang ito. Isa ito sa 4 na papal churches o pinakamataas na simbahan sa Katolisismo at dambana ng imahe ni Maria na Salus Populi Romani. At sa kanyang pagpanaw, kabilang sa mga huling habili ni Pope Francis ang mahimlay rito sa tahanan ng Ina ng Diyos, na maging payak lang ang kanyang libingan, walang anumang dekorasyon at nakasulat lang ang kanyang pangalan sa Latin, Franciscus. Patunay ng kababaang loob ni Pope Francis hanggang sa kanyang mga huling sandali. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.